At sa ating Biz News, humihina ang mga grocery store dahil sa paghigpit ng paggastos ng mga Pilipino. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Nahihirapan ang mga supermarket sa bansa habang patuloy na naghihigpit ng sinturon ang mga mamimiling Pilipino. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarket Association President Steven Cua, malabo pang bumawi ang benta ngayong unang quarter dahil sa mabagal na paglago ng ekonomiya at umiigting na tensyong politikal. Batay naman sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, lalo pang bumaba ang consumer confidence. Habang matumal ang tradisyonal na supermarket, lumalakas naman ang hard discounters tulad ng Dali at O-Save dahil sa mas murang produkto. At yan ang ating balita para sa business natin to. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Maraming salamat, Cecil Alabata Cruz, at kami na naman ang mag-a-adjust kapag Randall, kapag Grass tayo pinamumulit. Anyway, mga partner, no, kasi ngayon, mas lalo this coming week, mukhang mataas yung yung presyo ng gasolina. At nung last February, kung di ako nagkakamali, nasa 2.26 ang inflation rate. Nako, yan yung pinakamataas na inflation rate sa loob ng 13 years, kung di ako nagkakamali. Grabe, ha? So pamahal ng pamahal. At kapag ang diesel na magmumahal, sabi mga kanina off-air, nag-uusap na po tayo kapag na Randy, kapag Crash, na ilan ba yun? 15 pesos, 7 pesos ba ang diesel itataas? Hindi, 15 pesos sa diesel. Grabe yun, ha? 15 Oo. pesos. Eh, yung pa namang nagde-deliver ng mga gulay, bigas, naka-diesel yan mga trucks yan eh. So posibleng talagang lumobo ang presyo ng mga gulay, pangunahing bilihin sa palengke. Correct. At baka umabot sa ibang lugar ng 100 to 120 o 130 pesos ang isang litro. Imagine mo yun, di ba? Ang question ko dyan, ka-partner Randy, tataas ng by 15 pesos ang diesel next week. Mabawasan kaya ang traffic sa Metro Manila? O nga, no? Sana babawasan din. Tingin ko hindi din. Kasi ano ba gusto mo? Kapag nagne-negosyo ka, kasi mas lalo tayong mga negosyante, kapag hindi ka umalis ng opisina, wala kang negosyo.